Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe, pangalawang araw ng impeachment. Nagpakita sa Senado si Vice President Sara pero ayaw umattend sa impeachment. Hinamon tuloy ng mga prosecutor si VP Sara. Kung matapang si Duterte, pumunta siya sa trial. Pero pinatakas siya sa Senado ng kanyang mga abogado. Ayaw humarap, mabilis na umalis sa impeachment court. Takot na takot sumagot. Pinahanap tuloy siya ng senator judge. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. We heard that she will be here to confer with her team today. We just like to say that judging by the performance of the defense team yesterday, I too would like to confer with my team. So we'll see kung ano pong maging results ng consultation today, but the House has been long ready para depensahan at i-argue yung mga articles of impeachment. Yeah, dagdagan ko lang no na yung attendance of the Vice President is not accountability. No, hindi po ito yung ang accountability po ay lalabas kapag nasagot no itong mga aligasyon na o mga paratang na isinaad dun sa ating articles of impeachment. And this is, again, no, I'd like to emphasize that this is the perfect time for the Vice President to answer all these allegations. This is the perfect timing and the perfect forum for all these issues to be answered. Siguro dagdag ko na lang, though we missed her yesterday, we hope and we're still opening to VP Sara that she is here every day for the rest of the trial until matapos po yung hearing dates. Hello. Ay, sir, question po. Sorry. Sir, may, on the statement lang po of the Vice President, she mentioned about being bloodied and that being unbowed at the end of this. Do you see her as the victim in this process? I think that phrase was taken from the Invictus, hindi ako nagkakamali, no? And of course, it's her right to issue that kind of a statement. Perhaps that's the way she feels, no? Pero again, it will not be an answer to all the allegations being thrown at her. So ngayon, ang pagkakataon, pag nandyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya, pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon. Dadagdag lang din po. Para po malinaw, ang biktima dito ay ang taong bayan. Ang biktima ay ang mga hindi nabigyan ng sapat na serbisyo, sana nabigyan ng mas maraming classrooms, ng scholarships, ng serbisyong pang-edukasyon, o kaya naman pang-kalusugan, na sana napunta doon ang pera but instead it went to the confidential and intelligence funds. Up until now, hindi pa rin nasasagot kung nasaan siya. Up until now, hindi natin na-account for kung bakit may unexplained wealth in the billions na lumabas-pasok sa accounts ni VP Sara. And we're here today and magpo-proceed to hanggang matapos para malaman at syempre magbigay hustisya sa mga biktima na ang taong bayan. So, bagamat yun, mas nasa tail end pa ng procedures, no, or sa yung unexplained wealth today, ang gusto natin maharap, wala na pong kultura ng karahasan dapat sa pamamahala. Ang follow-up lang regarding doon sa sinabi mo na kung ikaw rin si VP Sara, gusto nyo kausapin ng mga abogado nyo dahil sa performance kahapon. Tingin nyo palpak yung performance kahapon ng mga abogado? Or parang natalo sila dun sa araw na yun? Two things ang nanote natin sa opening statement ng defense. One, wala pong full stop claim that VP Sara is innocent. Yun ang hinahanap natin sa kahit anong opening statement ng ating defense. No? At ikalawa, hindi rin po in-address yung article of impeachment on the death threats. Na yun po ang sasalang today. So, sa atin, na unang sasalang yung napakabigat na press conference na yun, glaring na pagkukulang yung naging opening statement ng defense. And baka nga wise for VP Sara to confer with the defense team today on that matter.
Ma'am, you said ang biktima dito ay taong bayan. Bali, are you saying na nagpapabiktima? Statement niya rin. Again? So, sabi niyo kasi kanina, ang biktima dito ay yung taong bayan. So, dun sa statement niyo po ba, are you saying na parang nagpapabiktima po sila? To clarify, ang sinabi po ni Kong Ace ay it could be a reference to the Invictus. But sa atin, in response to the question, kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan na hanggang ngayon ay nagtatanong kung nasan yung pera na ginasta sa confidential and intelligence funds at parang ginost. Kasi it's been years and up until now, we don't have a response. We hope that this trial is the avenue for that response. It appears na makikipag-meet lang si VP sa kanyang counsel, pero hindi po siya dadalo sa dadalo sa trial. Ano po yung may imply nito, especially kung ang gagawin po niya, kunwari lang pupunta po siya dito lagi, pero hindi siya dadalo sa trial but to meet with her counsel? Well, bilang counsel ng ating pangalawang Pangulo, karapatan niya na pasyalan, kausapin, kamustahin, at of course, moral booster din no, sa kanyang team. But that will not answer any of the allegations being thrown at her. Ang importante nga, kaya nga nakafocus tayo ngayong araw na ito, itong day 2 ay trial na mismo na kung saan ay meron na pong mga testimonya na manggagaling sa ating mga witnesses. And this is very important kasi dito na ho nag-uumpisa yung pagpapalabas ng katotohanan. And there will be a series of witnesses that will come out and substantiate yung claims doon sa nakasaad o nakasulat dito sa articles of impeachment na ito. Itong article number 4, no? Number 4. So, yes, karapatan po niya yan. Gaya din po ng ating prosecution panel na maya't maya ay kinakausap natin at binibigyan natin ng moral booster nang sa ganun maging inspired din sila, no? And this is now getting to be inspirational, so to speak, no? Nakikita natin yung ating dalawang panig, no? Ay talagang nag-aaral, pinaghahandaan, at ang maganda nito doon na nagtatagisa ng kanilang mga talino pagdating na ng trial. That's why one big major development from yesterday is the fact that umpisa na ang trial. Natuloy ang paglilitis. Yun ang pinaka-importante. Siguro dagdag ko lang din po. Baka mabitin yung mamamayan na makita araw-araw si VP na dumadalo pero hindi po makita siya during the trial proper. But nonetheless, that is her right. And what matters right now is the evidence. And we'd like continuously na matanong asan po ba yung counter evidence, asan po yung counter narrative ni VP Sara doon sa articles of impeachment. Yun po kasi yung finlag natin, nakita natin na kulang doon sa pre-trial submissions or even yung petitions at the Supreme Court level from VP Sara. No? Continuously, it is about technicalities and not the evidence. Para sa atin, kailangan po ng mamamayan marinig ang ebidensya, makita ito, at pati na rin ang sagot, ang depensa ni VP beyond technicalities. So yun po yung makakapagbigay kapayapaan sa ating lahat, makakapagbigay closure para po hindi na hanging question sa atin kung saan napunta yung pera na to, and even ko ano pong pamumuno at klase ng pamumuno yung may pananakot sa ibang tao. Last question na lang po. Today, in-expect po ba na uulit-ulitin yung video na nag-viral nga po na yung kanyang di umano'y pagbabanta sa Pangulo? And tingin niyo po ba mas makabubuti, total nandito na rin po si VP Sara, kung siya na po mismo yung magpaliwanag ng video po na yun at ba't niya po nasabi yan? The video must be shown so that it can be established to be part of the record of the impeachment trial process. So, kung ano man po yung kailang ipakita para ma-admit siya into evidence, yun po yung gagawin ng impeachment court and yung dalawang panig ngayong araw. So, gusto rin natin marinig yung testimony ng NBI agents na
kung babasehan lang natin sa House Committee on Justice, no, can testify as to the authenticity of that video. So yun po yung kailangan nating makita, ano yung pag-authenticate nito, and of course, anong ibig sabihin nito sa articles of impeachment at yung arguments doon. Itong impeachment process na ito is not about a personality. It's not even about the Vice President. It is about the constitutional process and the accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Ito ay dapat mapaliwanag, maintindihan ng ating mga kababayan na hindi ito politika. Wala pong politika dito. This is just the process where the Constitution mandates the lower house to initiate the impeachment process and mandates the Senate to render a judgment after a trial. So ito ay nakita natin buhay na buhay, no? Nakikita natin na gumagana itong prosesong ito na nakasaad sa ating saligang batas. Kaya dapat tayo ay maging participant, no, sa success nitong prosesong ito. Sir, good afternoon. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, sinasabi kanina na posibleng ilabas yung video na nagbabanta si BP Sara. Today po ba haharap sa impeachment court ang dalawang agent ng NBI? Yung video na to, which is not only public record but easily accessible to the net, nonetheless ay kailangang baybayin para mapasok sa record ng impeachment court. So, maaasahan siguro natin na makita yung ilang bahagi nito o kung ano mang kailangan ng impeachment court para ma-admit ito into evidence. So, meron din tayong ino-observe as per the rules of the Senate Impeachment Court na may one witness per day. So, bagamat may dalawang nasabpina na, isa lang po yung sasalang today, maasahan natin na yung isa pa ay sasalang bukas. Sila rin ang magpapatunay, no, na itong mga videos na to na ino-offer as evidence dito sa impeachment court ay hindi spliced, hindi manipulated, wala hong technical na ginawa o pagmamaniubra dito sa ebidensyang ito. And this is very material kasi itong video ito ay nagpapakita na merong ginawang threats, no? O merong ginawang binitawan na mga salita na hindi karapat-dapat, no? That is also a violation of our certain laws. So ito ang isa sa mga ebidensyang tinutulak ng prosecution panel. Sir, for the record, ilang witnesses po ang ipipresenta ngayong araw ng prosecution? Well, supposedly one, dahil nga po sa one witness per day rule. Pero kung babalikan natin bukas may dalawa ng nasabpina, inaasahan natin na sila po yung unang sasalang this Tuesday, today, and Wednesday. Sino po sa dalawa po At siguro abangan na lang po natin yung trial mismo para po makita kung sino yung sasalang today. Tsaka dagdagan ko lang din na dalawa itong sinabpina today, no? Kung meron naman sigurong oras, no, after matapos yung isa, with of course the permission of the court, kung papayagan na meron pang isa na pwedeng maisalang as a witness, siguro palagay ko magiging flexible naman. I hope that they'll become flexible if there will be enough time, no, to present this other witness kasi isa nga lang po ang napayagan. So si Congresswoman Rene has a good point that she raised earlier. Okay. So the public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions 2 years nang tinatanong ng taong bayan. Sana po, inaasahan din natin na andito po si VP Sara Duterte para po sagutin ang mga tanong na ito, humarap sa paglilitis, sa hearing mamaya, at kasama din po noon, no, hindi na po ma-confuse yung publiko doon sa matagal na nating tinatanong kay VP Sara. And siguro sa akin, maikling update lang. Today ay araw ng ebidensya. Kung kahapon ay merong mga preliminaries na inayos ng dalawang panig, ngayong araw ang unang
pagbabaybay natin ng mga witnesses, testimonies, and evidence for the articles of impeachment, and in particular the fourth article of impeachment, which is about the threats of VP Sara of death, of assassination to high-ranking government officials, no, and their families, so the president, the speaker or former speaker, and the first lady. So for us today, it is a time to strike a blow against impunity. Hindi natin hahayaang manggaling ang ganitong kultura, lalo na sa namumuno sa ating bansa. Threats to kill are not covered by the freedom of expression. This freedom is limited where the rights of others are threatened. Kaya hindi po valid exercise of freedom of expression ang threats sa right to life. We'd just like to clarify that. And the culture of impunity has no place in governance. We must not let it go unchecked by delaying the impeachment trial further. And VP Sara's threats to assassinate are unprecedented not only in our history, but in the status of governments in the world today. It must not be normalized. Kahit pa at lalong-lalo kung sa simpleng mamamayan itong nakadirekta, dapat may accountability si VP Sara. And the bottom line is that the VP is an elected and accountable official, wala sa job description, ang mag-joke sa harap ng mga journalists na magpapatay ng tao. Hindi ito ang gusto nating ituro sa ating kabataan. So I now pass the mic for Ace Barbers, Kong Ace Barbers for his statement. Okay, thank you, Rene. Magandang hapon po at magandang tanghali pala sa ating mga kaibigan sa media at sa lahat po ng mga kababayan nating nanonood. Tama ang sinabi ni Attorney Rene that today is the day of the evidence. No? Papakita dito ang ating ebidensya na matagal na po nating hinihintay. Dito siguro magkakaroon ng pagkakataon na makita ng ating taong bayan kung ano ang kahalagahan nung grave threats na nangyari dito na ginawa ng ating pangalawang Pangulo. I am also in support of the statement made by Congresswoman Rene na ang paglalatag po ng ebidensya ay isang napaka-importante at napakahalagang aspeto ng ating paglilitis. At dito dapat nakasubaybay ang ating mga kababayan dahil ito pong paglalatag ng mga ebidensya at paghahanay ng ating mga witnesses ay paraan para mapatunayan o maipalabas natin ang katotohanan sa likod ng usapin ng grave threats o itong sinasabi nating betrayal of public trust. Napakahalaga na makilahok ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagnood at pag-participate in all social media platforms tungkol dito sa usaping ito. And we encourage everybody, lahat ng ating mga kababayan na kung maaari ay kayo po ay magpahayag ng inyong opinion after nating makita ang ebidensyang ilalatag ng prosecution. Okay, on that note, thank you very much. Meron pang schedule si Kong Rene. Pasensya na muna. Okay, doon ako. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.